Good morning! It's around 6 a.m. in the morning and kagigising ko lang. And today, our challenge is experience yung September summer heat sa UAE ng umaga, tanghali at gabi. So, mahaba-habang video ito. Mahaba yung i-cover natin for today. Tara, hilamos muna tayo. And of course, we need to prepare para lumabas. So, let's go! Let's go! And we're here sa Cornish area sa Abu Dhabi. It's around 7 a.m. in the morning. And hindi siya mainit, hindi rin siya mahangin, hindi rin siya malamig. Sakto lang. I'm near the beach, so may mga tao pa dun sa area dun sa harap ko ngayon. Nagsuswim pa sila this morning. Tara, ikot tayo. Hindi ako madalas dito sa Cornish area because, one, malayo siya kung saan ako nakatira. Pangalawa, summer. So, mahirap talaga lumabas. At ayoko maglakad ng super haba. Pag peak ng summer, pwedeng pumalo ng around 50 degrees Celsius. So, cannot be bar one. At imagine yung temperature, iba pa yung feels like na mas malala. So, no. Bad idea for me. Pero kapag winter dito, siguro around December to March, mga ganong months, malamig pa yun. So, masaya lumabas sa gabi, masaya maglakad-lakad sa Cornish. Kahit madaling araw ka pa lumabas, malamig na. Best bet ko para gumala is during winter. Pinakamasaya yun para sa akin. Lalo na mag-stroll around dito sa Cornish area. Papakita ko sa inyo. Kuha tayo ng mga videos to show you guys. Ang ganda ng flare sa upper left. Grabe yung pawis ko. So, uwi na. Hindi na ako magbabas. Magta-taxi muna ako ngayon. Tomorrow na lang ako magbabas, Sabado. Wait lang. Mali ata yung desisyon ko. Walang abangan ng taxi rito. Sa kabilang side na lang ng Tokwa. What to do? Nasa family park ko ngayon at daming ibon. Ay, nagliparan sila anak ng Tokwa. Ang dami nang katambay kaninang ibon. Nagliparan na sila. Pero mahangin dito kanina pagkarating ko. Bilang nawala. Malas ba ako? Do you turn right? Yeah, it's fine. Whichever the fastest and safest. I'm home. So, ayun. Nalubad yung camera. So kakarating ko lang, nakapag-init na rin ako. Nakapag-boil na rin ako ng 4 eggs. Ito yung breakfast natin.
Pero syempre, bago ko kainin tong mga itlog na ito, ako muna ay iinom ng water with apple cider vinegar. And then, habang naghihintay, maglilipat tayo ng files. Hindi kaya, oh. Hindi ba ganun katigas yung ulo ko? Nagugas man ako ng kamay kanina pagkarating ko. Bago kayo open to, so kalma lang kayo dyan. Time to eat. Tara. Pahinga tayong konti. And then shower, actually. Because galing tayo sa labas. Time check. It's 12:46 ng tanghali at medyo nagugutom na ako actually. And ang challenge natin ngayong araw ay experience yung init ng umaga, tanghali at gabi kapag summer dito sa UAE. And ngayon ay September 12. I would say pa-transition na papunta ng winter. So hindi ganun kainit ngayon at I would say tolerable yung init. And check natin yung yung temperature ngayon. Teka lang. 38 degrees daw dito sa Abu Dhabi ngayon. 38 degrees and tignan natin ngayong araw kung ano yung feels like. Feels like niya around 40 degrees. And actually, medyo mahangin nga ngayon. Hindi ko alam kung nakikita yung pawis pero may pawis ako ng kaunti dito ngayon. Hindi ko alam kung anong kakainin natin. Alam ko na. Tawid tayo sa kabilang side. Doon sa kabilang side, tawid tayo doon. Baka meron dong mga bilihan ng pagkain somewhere. Kasi dito sa area kung nasan ako ngayon, puro paggupitan na ata to. Tsaka coffee shop. So kung mag-coffee shop man ako, mamaya na akong hapon, siguro. Pag mga pakalma na ganun. And then pag mag-grocery na ako, para bumili ng ng panglaba, tsaka ibang ingredients para sa gusto kong lutuin na sotanghon na merong patola. Ayun. Alam nyo kapag ganito, like summer dito sa UAE, grabe, full blast yung aircon ko. Like 15 degrees, sometimes mas mababa pa. Tapos nakakatalokbong lang ako ng kumot buong araw. So ayun, tawag dito. Iba grabe yung yung init. Mas pipiliin ko pang tumambay sa bahay buong araw pag weekend. Or mag-mall. Hindi para gumasta. Para tumambay lang. Kasi parang ay malls dito, pag summer, pang survival din yun. Pag gusto mo medyo makatipid, tambalik ka lang sa mall, mag-coffee ka lang or something. Mag-window shopping ka. Para matanggal yung yung init ng summer. Diyos ko. Ay, gumampas na tayo. Wait lang. Daming dada eh. Doon tayo pupunta sa may tawiran. Daming dada. Sige. Sana wag mahulog. Grabe init. Nakatambay pa ako dito ngayon. Nag-aabang ako na mawala ng tao para makapag-cook ako ng clips papunta dun sa may hagdanan. So yun. Kuha tayo ng cinematic shot sa hagdanan mamaya. So ayun, nakuha ko na yung inaasam kong elevator shot. And yes, success tayo dyan. Ngayon, ang goal ko ay maghanap ng makakainan. Mukhang mababa na ang sugar ng person, kaya kailangan natin maghanap ng food. Mga 30 minutes na ako halos naglalakad, pero wala pa rin ako makitang bukas na nakainan. I guess, oras ng dasal nila or naka-break siguro yung mga tao dito sa area kung nasan ako ngayon. Gutom na ako.
Naisip ko na baka mag-alwado na lang siguro ako or mag-chicken wings. Siyempre sasabihin na naman ni Laika dyan na baka tabuan ako ng pakpak kasi kaka-chicken wings ko. Ayun. Hanap ako ng mga 15 minutes pa siguro. Pag wala pa rin nakita, mag-chicken wings ako. Hindi ko na kinaya. Grabe yung pawis ko kung nakikita nyo na yung damit ko. Super nipis kasi. Tapos dark color pa. Ang bigat niya ngayon kasi puro puno na ng pawis. And ayun, so umuko na ako kasi hindi ko talaga kaya. Grabe. Nasaktuhan pa na dasal nila ngayon kaya tawag dito. Sarado yung mga resto dun sa sa area ko nasan ako naglalakad kanina. So kaya nga nang sabi ko, sumuko na ako kasi anong oras na ako? Ano na yata? Let me check kung anong oras na sa phone ko. 1:25 na. Tapos tirik yung araw. 'Di ba? Anong petsa na? So baka ang mangyari pa yan, baka mag-nosebleed pa ako sa sobrang init, Diyos ko. Kanina ng mga around 12:30ish, tawag dito, medyo mahangin na mainit. Tolerable, pero habang tumatagal, parating yung alauna, Diyos ko, parang hindi ko na kaya. Malala na siya. Sobrang init na. So yun. So, Laika, nanalo yung chicken wings. Sorry na lang sa'yo. Abangan mo na lang yung pakpak ko. Pakpak ng manok. Nagugutom na ako. Ang babaw na ng sugar ko, feeling ko. Medyo nahihilo na rin ako. Tsaka, bakit ba kasi ginagawa mo tong challenge na to? Lumabas ka ng tanghaling tapat, di ba? Ano ba namang decision ko sa buhay? Straight? I'm just here. So, puno yung chicken wings. Nagugutom na ako. Hindi ko alam saan ako kakain. McDonald's maybe? Or not? I don't know. So ayun. Nakadalawang balik ako actually dun sa may chicken wings pero hindi ako nagawagi kasi super haba ng pila. And nagugutom na rin ako. And mukhang kakarating na ng mga tao na nandun. Hindi pa nasasabi yung mga pagkain nila. Ayoko makintay ng 30 more minutes or 1 hour bago makakain kasi ang daming tao. Like puno, legit. Meron pang mga nakaabang na nauna sa akin. So, naghanap ako ng kakainan and wala akong ibang nakitang trip kong kainin today. Aside sa Siomai House na nakita ko. Actually, pati nga takoyaki, parang gusto ko rin kumain kasi parang sabi ko, ay hindi, for another day na lang yun kasi masyado na tayong maluho today. And bawal kang kumain ng madami. So, isang sugar ng person, di ba? Kailangan bantayan din. Kaya yun, ngayong lunch, kakain na lang ako ng siomai. Beef siomai actually. Pero dalawang order. Ayun. And uuwi na ako ng bahay. Hindi na ako nag-bus kasi hindi ko na kaya maghintay. Hindi ko na talaga ulitin sa challenge na to. Grabe. As in like 12 noon talaga? Frank? 12 noon? Are you sure? So ayun. And we're back home. So yun, kapagod. So, kakain na tayo ng lunch kasi nagutom na ako. And then, habang kumakain, manonood tayo ng Teen Wolf saglit. Tapos, maliligo. And then, hindi mo na ako maliligo. Kasi lalabas pala ulit ako para mag-grocery. Kasi hindi ako nakapag-grocery kanina. Hindi ako nakapamili ng sabon panglaba. So, kakain saglit, manonood ng probably one episode ng Teen Wolf, and then we will go out. And then, kasi mainit pa no? So, we will go out. And then, pagbalik, tsaka ako maliligo at tsaka maglalaba. And then, pahinga onte. Tara, kain tayo.
Ready na tayo kumain. And bago natin gawin yun, kailangan natin ng apple cider vinegar na ihalo sa water. Basta tubig yung laman nito. And then, konti lang. I-drop lang natin ng konti sa water. Ayan. Tapos, stir lang. Tinder na yung ginamit ko. Tinder na. Stir lang ng konti. And then, you will drink this. And then, after nito, pwede na akong kumain after 10 to 15 minutes. Ayan. The reason kung bakit ako naglalagay nito, apple cider sa water na dilute ko, is because there are some studies na nagsasabi na nakaka-improve ito ng insulin sensitivity, especially kapag ininom before meals. As diabetic na 32 anyos, kailangan natin alam mo yun, maging conscious ating sugar ini-intake. Kahit na madalas pasaway ako at madalas akong yari kay doc, I'm trying to improve naman. Promise, I swear. So yun, didilute ko lang siya sa water, and then like 1 tablespoon dun sa ganito kadaming water. Tapos yun, after 10 minutes pwede na akong kumain. Pero ideally that merong gulay, kasi wala akong gulay dito available. Dapat ang order niya is bago mag-meal, water plus apple cider, and then fiber dapat muna, and then meat, protein, and then yung carbs na like rice, or kung gusto mo dessert, gura. Pero sige, cheat day na lang muna ngayon kasi wala akong gulay na na-prepare. Mamaya, paglabas ko. So, yung dinner ko at saka breakfast ko tomorrow, for sure gulay yun. I changed my mind, so magluluto na ako ng pakbet. Ay, hindi pakbet. Ang perang pala ako dyan ay pang munggo. So, magmumunggo na lang ako. Ayan. Without your garbage truck. Yeah, exactly. Let me call you right back. Yeah, I guess. It's not really. They're acting like a man. We're gonna be okay. I promise. We or me? Time check, it's 5 p.m. na. And nawili ako sa panood ng Teen Wolf kanina, and nag-edit ako. Nag-edit na agad ako, nilatag ko na para mamaya di ako tamarin. Haha. I need to go out para pumunta sa Lulu Hypermarket. As I have promised kanina sa sarili ko, hindi ako pwedeng tamarin. Otherwise, wala akong kasuotin next week. So yeah. Tara, labas tayo. So, nasa Lulu tayo ngayon para mamili. Yan na, bibili natin Ariel. Ito na lang siguro yung bibiling ko. Dito sa Lulu, meron silang Filipino food. Meron silang mga ganyan, bilo-bilo and everything. Oh, meron pang siomay. Nakapamili na tayo ng Ariel. Bango. Tsaka itong Downy. Kasi maglalaba tayo. Adulting is real, guys. Pahinga tayo saglit. Mga lang, 30 milliseconds. 30 milliseconds. Char. Pabasa lang ko ng mga chats. Oh. In fairness yung last video ko na in-upload, yung USD sa journey in Doha plus life lessons,
May mga nakasuggest na ng mga video, so in fairness, diba? Nakakatuwa naman. Content suggesting this video. Nakakatuwa. Nakaka-motivate naman. Yung mga videos yung nagsasuggest ng video na ginawa ko. Na in-upload ko, I mean. So, it's nice. Puro Tagalog, so perfect. Okay, tama na yung pagsa-slack off. Kailangan na natin maglaba. Tara. Okay, so tapos na tayong maglaba, mag-edit ng kaunti. Now we can go out and maybe eat dinner. And then, lakad-lakad. And tignan natin kung gaano kainit ngayon sa labas. Or humid, I would say. Tara, basta tayo. Hindi ko lang saan pa ako pupunta para makahanap ng food actually. So, ikot-ikot muna tayo dito sa area. Thank you, brother. 3 dirham, eh? Yes. Thank you. Tumambay ako rito ngayon sa bilihan ng karak. Tsaka, nakakita ko ng chicken roll. Medyo gusto kong tikman tong chicken roll na to. Nila, actually. Anong lasa? Tsaka itong Shy. Masarap. Ang init nga lang talaga. Ito natin to. Anong lasa ng chicken rolls nila? Sabi hindi daw maanghang. Hopefully talaga hindi maanghang kasi hindi ko talaga kakayanin pag spicy siya. Mantika lang talaga. Merong parang spices na may konting kick. Parang feeling ko delikado akong mamaya kasi may naramdaman akong medyo may kick sa sa lalamunan. May pagka-spicy ng kaunti. Tingnan natin kung gaano ka-sensitive yung lalamunan ko. Itong binili ko ay 3 dirhams lang. I think 1 dirham lang to. So, roughly 15 to 16 pesos yung itong karak. Itong chicken roll nila, dos ata isa. Sarap naman pero medyo may anghang lang talaga. Mantika, anak ng toko. Medyo hindi ako nag-enjoy sa kinain ko. Kasi medyo may pagka anghang yun. Yun is sa problema ko talaga kapag kumakain ako ng mga like Indian food or Pag sinasabi nilang no spicy or normal, parang hindi talaga siya normal para sa lalamunan ko. So, I don't know kung saan ako tatambay dito. Ang pinaka best bet talaga is either Filipino food, which is very rare dito sa gilid-gilid, or umorder ako ng pagkain, or magluto ako ng sarili kong pagkain. Tapos kanina mamantika pa masyado yung kinain ko. Lagot din tayo kay Doc Don. Bawal tayo sa sobrang mamantikang pagkain. Teka lang, bawal mamantika pero kumakain ka ng chicken wings. I mean, oo yung pagkamantika kasi din kanina. Like as in, parang hindi na drain ng maayos. Alam mo yun? So, parang fresh na fresh pa yung mantika. Kaya yun.
what to do. Pero maghahanap ako, maglalakad-lakad pa ako. Maghahanap ako ng iba pang pwedeng pagkainan. So after walking for 30 minutes, pawis na ako. Grabe. Solid yung pagkain. I mean, ang sarap ng patty. Like legit. Yung salad na sauce din. Ang sarap, grabe. First time ko lang makakain doon. And I would say uulitin ko. Sarap. Super. And we're home. Finally. Time check, it's 9:10. Nakakapagod yung ginawa ko today. Bago matapos ng araw, isasalpa ko muna yung mga videos sa CapCut. And then, i-edit ko ng kaunti para alam ko yung mga videos na kailangan kong i-delete at ilagay sa Google Drive for backup purposes. So yun. Good night. See you sa next video. Bye!